So with that, let me now move on to some things na ginagawa natin, lalong-lalo na dun sa mga area na tinamaan ng mga kalamidad. No? At uunahin ko kalamidad at yung both man-made at both natural and man-made. Dahil alam nyo naman, aparte dun sa lindol tsaka bagyo na tumama sa atin last week, unfortunately, meron din tayong man-made calamity, yung pagbagsak ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan na binisita natin nung Merkules. So magbibigay ako ng mga updates ngayon. Uunahin ko yung update sa Pigatan Bridge sa Cagayan. Alcala, Cagayan. So, unang-una, tatlo ang ating naging immediate na solusyon. Hiwalay pa ito dun sa investigasyon natin kung ano ba talaga nangyari at kung meron bang dapat na managot. No? Dahil hindi lang basta-basta naman yan dahil nag-overloading, marami pang ibang posibleng dahilan. Kasama na dyan yung retrofitting, yung maintenance, at pati na rin yung lack of controls sa pagdaloy ng trapiko dyan. No? So, kailangan yon imbestigahan natin. Pero mas importante para sa amin, yung solusyon. Kasi napakalaking problema nung nangyari sa Pigatan Bridge. No? Sabi nga ng Pangulo natin, paulit-ulit yung sinasabi sa akin, nung sinabi ko sa kanya, papunta ako ng Cagayan, harvest season ngayon, Secretary, sabi ng Pangulo. Yung pagbiyahe ng mga palay at mais, galing sa Cagayan Valley, papunta sa Central Luzon, papunta sa Metro Manila, papunta sa Southern Luzon. Critical yan para sa bigas natin, ng mga kababayan natin, at critical din para sa mga poultry at iba pang mga farms na nangangailangan ng mais. No? So, critical yan at kailangan bilisan ng solusyon. So, meron tayong tatlong solusyon. Ang unang-una, yung nakikita nyo sa likod nyo. No? Immediately, kahapon, Huwebes kahapon, nung Wednesday nandun tayo, nag-mobilize na tayo ng pagpapagawa ng detour bridge na magsaserve as another bridge katabi ng Pigatan Bridge para immediately makakatawid na yung mga kababayan natin. Ito ay a 40-ton bridge. Mas mataas pa ang kapasidad nito kaysa dun sa bumagsak na tulay na 18 tons lang. No? So, at inassure ako ng ating mga tao na kaya nilang gawin ito in 60 days, no? 60 days. So, papaspasan natin yan in 60 days, kailangan magawa yan, no? It is a 124-meter bridge, 2 lanes, kapareho din ng Pigatan, pero ang capacity na niya ay 40 tons, hindi more than double nung current capacity ng Pigatan, no? 84 meters ang kanyang span, nung steel length, 124 yung kasama yung approaches, yung daan na kung saan ka aakyat, sasampa sa tulay. Ang total budget niya ay 17.4 million pesos. No, ito ay mostly yung approaches at yung labor and equipment, no? Yung kasing mga steel structure, meron na tayo niyan na nakastack sa DPWH at pinadala na natin yon sa Cagayan nung Wednesday ng gabi at makikita nyo nga itong video na ito, makikita nyo kahapon ito ng roughly mga tanghali nagsimula na sila na mag-mobilize. So, talagang papaspasan natin ito at kailangan natin yan. No? So, yan ang ating gagawin immediately. Ikalawa, kausap ko na si Acting Secretary Banoy Lopez ng DOTR at currently siya na ay in charge dun sa paghahanap ng paraan kung saan magkakaroon din tayo ng mga alternative logistical route by sea, no? Para imbes na by land, kasi nga, no, napakabibigat nitong ating mga
kargamento, no? Lalo na yung mga palay na napakarami at mais. Magkakaroon tayo ng alternative either by ship, by barge, mula Cagayan papuntang iba't ibang lugar, no? Metro Manila, Batangas, etc. No? Para hindi na kailangang dumaan by land. At ikatlo, ongoing na rin yung traffic management sa lahat ng 4 other critical bridges sa Cagayan Valley. At alam nyo naman, naglabas na ako ng department order, yung traffic management sa mga bridge para hindi na maulit yung nagsasabay-sabay yung mga bibigat na truck, kagaya nung nangyari dito na 2 malaki at 2 maliit na truck ang sabay-sabay na tumawid, hindi na mangyayari all over the country. So, ginagawa na natin yon ngayon. No? So, makakaasa kayo, ayon na rin sa direktiba ng Pangulo natin, na tuloy-tuloy tayong pag-implement at papaspasan natin ang pag-implement sa mga solusyon na ito para naman matulungan natin ang mga kababayan natin sa Cagayan Valley, lalong-lalo na yung ating mga farmers. So yon, no? We will keep you updated on this and we will give you weekly progress reports dito sa ginagawa natin sa Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Okay, next. Yung sa earthquake, mag-update lang ako dun sa ating mga 10 cities, no? Masbate muna pala. Sa Masbate, ang priority natin ngayon, ayon na rin sa request ni Secretary Sani Angara, is pinapaspasan natin yung reconstruction at repair ng mga eskwelahan. Roughly 800 classroom ang nasira, no? Dahil sa bagyo. Iba't iba ang extent ng damage. May mga major, may mga minor. So, ginagawa na natin lahat yan sabay-sabay ngayon. At ito ay mga example lang ng ginagawa natin. At tinutuloy-tuloy natin ang clearing ng mga eskwelahan. Tapos na kasi tayo sa clearing ng roads, open na lahat ng national highways natin, at nagre-repair na tayo ng ibang mga infrastructure dyan. Pero, para sa Masbate at dun sa mga tinamaan ng mga nakaraang bagyo, classrooms ang ating priority. Kasi, sabi nga ni Pangulo, kahapon lang magkasama sila ni Secretary Sani Angara sa event ng mga teachers, sabi niya, kailangan bumalik na kaagad sa paaralan ng ating mga estudyante. Kasi sobrang dami na nilang na-miss na school days. No? Hindi lang dahil sa bagyo, kundi marami pang mga ibang sakuna. So yan ang ginagawa natin ngayon. Dati kasi, no, alam nyo naman, medyo nagreklamo si Secretary Sani Angara nitong mga nakaraang buwan dahil nga sa quality at speed ng repairs ng mga eskwelahan ng DPWH. Alam niyo naman, DPWH ang in charge sa pag-repair at pag-build ng mga classrooms. So, nag-express siya ng frustration si Secretary Sani. So, nung kami nag-meeting, ang ipinangako natin sa kanila, Sec Sani, hindi lang natin gagandahan ng quality ng pagpapagawa at sisiguraduhin na up to the standards yan ng DepEd. Kung hindi, bibilisan natin hindi lang ang repairs, kundi pati ang construction. So, yon ang ginagawa natin ngayon sa Masbate. Aparte dun sa pagkiklear natin ng ating mga classrooms na talagang binayon itong napakabigat na bagyo a week and a half ago. So, next natin is Cebu na. No? So sa Cebu, ito na yung latest images ng ating tent city sa Cebu. 100 tent na ang naitayo at may 80 ng mga pamilya na nakatira dyan ngayon. Nandyan na rin, recently bumisita dyan si Secretary Rex Gatchalian. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng ahensya ng gobyerno, especially ang DSWD, no? Kasi sila ang nagpo-provide ng essential food and water, no, dyan sa ating tent city. No, at ulitin ko ang pasalamat natin kay Chairman Dick Gordon, kay SecGen Gwen Pang, at sa lahat ng mga volunteers ng Red Cross dahil napakabilis nilang nagawa ito at hindi natin ito magagawa kung wala sila. No, at nandyan na rin si Secretary Ping Aliling, nagsisimula na rin tayo magtayo ng mga container housing vans, no, dyan sa iba't ibang lugar sa Northern Cebu. Nagpapasalamat din tayo sa
DOE at sa NEA, kay Secretary Garin at kay Admin Nani Almeda, dahil meron ng kuryente dyan sa 10 cities natin, sa Medellin at sa Bogo. No, may kuryente na dyan. At in fact, sabi sa akin ng NEA, maglalagay din sila ng charging station tent para sa mga cellphone ng ating mga kababayan na nandyan ngayon. Nandyan na rin yung mga portable showers, CRs, nandyan na rin yung mga gamot at medical services na galing sa DOH at galing sa Philippine Red Cross. Uulitin ko, ang sabi ng Pangulo, bilisan yan dahil ayaw niya na may nakikita siyang mga kababayan natin na natutulog sa kalye, sa daan ng kalye, na napaka-risky, delikado, at ayaw din niya yung gumagawa lang sila ng mga makeshift. Kailangan may dignidad naman at maayos at kumpleto ang serbisyo ng mga kababayan natin sa Northern Cebu. So yan ay minamadali natin. Magpapakita din ako ng videos ng Medellin. No, ito yung ongoing na ginagawa. Ito naman sa Medellin, 66 tents na. At I think nag-start na mag-move in. Wala pa lang tayong final current head count or count ng ating mga families na nandyan. Pero 66 tents na rin in Medellin. No? At tinatayo na rin yung San Remigio at iba pang lugar sa tulong ng DSUD. So tuloy-tuloy tayo sa ating efforts dyan. In the next few days, siguro early next week, magbibigay naman ako ng update. At ako mismo ay babalik ng Cebu next week, I think on Thursday, if I'm not mistaken. Babalik ako ng Cebu next week para naman tignan ang rehabilitation at repair ng mga roads and bridges sa Cebu, lalo na sa Northern Cebu. So, yun. No? So, okay. So, yun ang updates natin. No? Sorry, on schedule na rin. Alam ko, I said that I would go to Region 8 this week, pero meron kaming importanteng meeting lang ni General June Azurin today ulit. No? Follow up to nung aming meeting with the ICI kahapon, and I'm happy to take some questions on that later on. Meron lang kaming critical na meetings ngayon dahil sabay na kaming, may mga sabay kaming mga schedules ni General Azurin na ayusin namin. Pero yung mga schedules na yun, i-move namin for this coming week. No, meron kaming mga, isasabihin ko din by Monday siguro, kapag na-finalize na namin yung schedule namin ni General Azurin today. No? So, gusto namin nga coordinated lahat ng aming galaw. At, walang mga galaw na hindi alam ng ating bagong special advisor at ng ICI. So, finally, ito very important to, no? Alam ko na lahat tayo ngayon ay talagang nakafocus sa pagpapanagot sa mga taong nagnakaw ng pera ng mga kababayan natin. At tama lang yon. Walang pwedeng pagbabago kung walang mananagot. From top to bottom. Sabi ko nga sa isang interview ko, sa several interviews ko in the last couple of weeks, kung walang mananagot from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. So, kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero, ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Kasi, totoo, kailangan may managot. Hindi lang dahil kailangan nilang managot at dahil kailangan maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Pero yung pananagot, kasama din yan sa pagsisigurado natin na hindi na mauulit to. At isang paraan para hindi mauulit ito is para matakot ang lahat ng kawani ng DPWH at ang iba pang mga opisyalis ng gobyerno na kasabwat dito sa talagang unprecedented na pagnanakaw ng mga kababayan natin. So we will need to do that. But we will also need to initiate and propose and institutionalize reforms dito sa DPWH. At yan ay dahan-dahan na nating gagawin. No? And these reforms are meant to
ensure na sana wag nang maulit ito. Of course, wala namang 100%, walang sigurado. Pero, kailangan gawin na natin ito ngayon. And, ito tingin ko, ang magiging lasting legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga reformang ito at yung mga mananagot sa mga susunod na buwan at susunod na linggo at susunod na buwan. So, I will announce a few reforms today. Okay? So, the first reform is a transparency reform measure. Ito ay kasama sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe Singson at ni former Secretary Ping De Jesus. Itong Citizens Participatory Audit. No? Ang ibig sabihin nito at parang, hindi ko alam, parang nakaligtaan na o nakalimutan ata ito. So ito ay i-institutionalize natin via a department order, no, that I have already signed. No, I will release this department order to you after this press conference. And essentially, ang sinasabi lang nito, kahit na anong civil society, all civil society organizations across the country, whether national or local, will participate in the audit and monitoring of all DPWH projects from the time they are bidded out up to the time that they are implemented and completed eventually. So kasama sila dyan, no? So ano yan, no? Talagang we will encourage and be open to all audits. Ngayon kasi ang nababalitaan ko, lalo na from our friends in the media, is in the past, napakahirap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Totoo ba yun? Oo. Totoo, di ba? So, isa ito sa mga first steps natin para mapadali. In fact, may mga nagsasabi nga sa akin dito na pag may kinakausap daw na DE o RD o ASEC o Director o USEC, ang lagi daw tanong, ay, hindi pwede. Ay, o kaya, sasabihin sa inyo, ay, hahanapin namin. Pero, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa rin. Totoo ba yun? Oh, totoo. So, this is the first step. Okay? Na we will encourage open information. At in fact, in the next couple of weeks, we will also be doing, in-announce ko na naman ito dati, yung transparency portal natin, malapit na. No? Meron na lang ako mga konti pang dinagdag, pinapadagdag, na tingin ko lahat kayo, lalo na yung media, pati na rin yung ating mga kababayan, lahat, matutuwa dahil talagang mapapadali ang pagkuha ng impormasyon na from now on sa DPWH. At ito, tingin ko, pag ginawa na natin to, hindi na ito mababago at hindi na ito mababawi. So this is the beginning of that. No? So that's the first. The second is we will be, what's the next one? Okay. Sinabi sa akin ni Secretary Babes sa meeting namin kahapon, noong 2015, naglabas siya ng isang, bakit ang labo? Anyway, mabagal ang internet sa DPWH. So, kailangan magbago din yun. So, anyway, let's put that on our list na kailangan baguhin sa DPWH. Kailangan bumilis ang internet dito. So, anyway, okay. So, in 2015, Secretary Babe Singson issued a order, flood control, drainage, and slope protection projects policies. Ito, pinapakita dyan, ano yung mga guidelines and requirements para gumawa ang DPWH ng flood control, slope protection, drainage, etc. So, nakuha ko na to. In the next few days, siguro by next week, maglalabas ako ng bago na gagawin pa nating mas stricto pa. No? At mag-i-impose tayo ng severe and stricter penalties sa kahit na sinong kawani ng DPWH
na hindi sumunod dito. Kasi obviously, hindi to sinunod. Hindi ba? Kasi, unang-una, meron tayong na-discovering mga proyekto na flood control. Ni plano, wala. Pwede ba yun? Di ba? Di pwede yun. So obviously, violation yon nitong, inaalam ko nga kung na-rescind ba tong order na to. I ask Yusek Bernabe, Yusek Rico here, to check kung binago ba to, rescind ba to, o live pa to. Pero, kung rescind, aalamin natin kung sino nag-rescind yan. Kung naman hindi nagbago, ibig sabihin, in effect pa rin to, tatanungin natin, paano nakalusot lahat mga to? Kung meron palang ganito. So, gagawin natin mas stricto pa, magdadagdag pa tayo ng iba pang safeguards, at mag-i-impose talaga tayo ng very, very strict and severe penalties pag ito ay hindi sinunod. So, I will be releasing that in the next few days, maybe as early as Monday. No, I will release that. That is very, very important. And I want to thank Secretary Babe Singson for providing me this. Actually, he just showed me this yesterday. No, pinakita niya sa akin to yesterday. So, yan yung dalawang importanteng bagong reforms na, well, hindi naman bago, pero mga stricter and more wide ang scope na reform na gagawin na natin immediately ngayon. No? Ngayon, panghuli na lang. No? Ito, tingin ko, matutuwa kayo dito kasi kayo, marami nang rinireklamo dito in the past. And this is with regard to reblocking. Reblocking. I-explain ko anong reblocking kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin at naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, naririnig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit? Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At ang dami ko nakikita dyan sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, lumaki tayo. Yan ay naririnig natin. Dekada na natin naririnig yan, di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. No? Pinapasuspend ko and gagawa ako ng bagong department order on reblocking. Kasi tinanong ko yan dito. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-reblock. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So, I want that to be clear and I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. No? Dahil delikado na o sira na sa ilalim o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. At meron na akong dalawa na example na ginawa. Si Visor, ito, sa Bukawi, Bulacan to, ayan. Tingnan nyo yung kalye. May problema ba yan sa tingin ninyo? Tingnan nyo. Ako, wala naman ako sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to, at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Anyway, pinatigil ko na yan. And, ito din, nag-report sa akin si Mayor Myla Ting. Nagpapasalamat ako kay Mayor Ting. By the way, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin sa Visor. Salamat na hindi nyo pa rin kami nakakalimutan kahit wala na tayo sa DOTR at nagre-reklamo pa rin kayo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy nyo lang yung reklamo ninyo at nakakatulong yan sa mga kababayan natin. So,
Isa naman, si Mayor Maygating ng Tugigaraw, ayan na naman. May pinakita siya sa atin na ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye, okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. No? So, sa mga kababayan natin, alam ko, marami sa inyo, galit na galit dito. Di ba? Lalong-lalo na, nung bata ako, naririnig ko yung reblocking pagpapagapit yung eleksyon. Maraming nagtitibag. Di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order kapag sila hindi sumunod yung mga DE na yan. Again, pasensyahan tayo. No? Kung bakit? Kung ano. No? Meron lang isang exception lang, yung sa maintenance works. Ibig sabihin nun, yung sira na talaga yon. Ibig sabihin, kung sira talaga, okay, i-reblock mo. Kasi kasama sa maintenance eh. Pero, kung hindi sira, kamukha nung nakikita nyo dito sa Bulacan, saka sa Tugigaraw, bawal muna yan. At magkakaroon tayo ng bagong department order para ayusin na natin ito finally. Kasi, mahigit 50 anyos na ako eh. Simula nung nagkaisip ako, naririnig ko na yan eh. Galit na galit yung mga kababayan natin. So isipin mo, 5 dekada na yun. Diba? So, yun yung 3 reforms na i-announce ko ngayon. At tuloy-tuloy lang yan. No? Every week, every other week, meron tayong bagong gagawin para lang talagang dahan-dahan nating aayusin ng pangmatagalan na itong mga nakikita nating problema sa DPWH. So, with that, thank you very much again.